Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, nako, mga senador at senado, binasag na ang katahimikan, umaksyon na, Escudero at Kongreso winasak. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Malacanang Watch 2024. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga ka-review natin, nasa thumbnail po natin. Lahat nagimbal, ito ang dapat na malaman ng lahat. Yan mga kababayan. Dahil nga po riyan, ito, bibigyan natin ng reaksyon itong, nako talagang itong mga mainstream media, no? Itong mga mainstream media mga kababayan, kung magbalita, no, about dito sa mga Duterte, talagang grabe ito. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon itong nilabas na balita ng GMA News. Nako talaga. At eto pa. Etong kumakalat na sinabi ni Vice President Sara Duterte na ipapalibing di umano. Huhukayin. Huhukayin si Marcos Sr. at itatapon doon sa West Philippine Sea. Nako, ano kaya ang masasabi ng mga pinklawan dito? Bakit kaya sila tahimik? Diba sila, dilawan pala, hindi pinklawan. Itong sila Kiko Pangilinan at si Reza Hontiveros. Di ba palagi silang against dyan Pero bakit ngayon tahimik sila mga kababayan? Mamaya pakinggan po natin yung kanilang sinabi nung nakaraan, nung ililibing pa lang ang si Marcos Sr. mga kababayan. Kasi dapat ngayon nagsi-second demotion sila sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte, pero tahimik po sila ngayon, okay? At ito pang nagte-trending ngayon mga kababayan, nako. Itong pagbibigay or hindi pagbibigay ng relo, no? Or yung hinihinging relo, doon sa graduation ng PMA. Mamaya bigyan rin po natin reaction niya kasi ang trending po ito. Sinabi to ni Vice President Sara Duterte. Ito na, simulan na po natin dito sa GMA News, mga ka-review natin. Nako. Ito po ang balita nila, Grabe. Pero this is correct, no? This is correct and wrong, Correct po ito kasi binabalita nilang ganyan, di ba? May part na correct, may part na para sa akin lang may part na mali at may part na hindi tama mga kababayan. Vice President Sara Duterte inisip na tanggalan ng ulo si PBBM. Yan pong sinasabi kong mali. Wala namang sinabing tanggalan ng ulo si PBBM Kasi mga kababayan, dapat sa pagpabalita sa mga mainstream media, kasi lalo na po kapag nabasa ito ng mga simpleng tao, yung mga sabihin natin tama lang yung pagkaka-analisa nila sa kanilang binabasa without any further comprehension, di ba? Pag binasa ito ng simpleng tao, diba? Parang pupugutan ni BP Sara si PBBM, di ba? Ganun po ang lumalabas. Hindi po, eto nga po hindi po lahat ng Pilipino ay magaling sa reading comprehension, mga kababayan. Di ba? Most of them, lalo na yung nasa laylayan, pag nabasa po ito, talaga pupugutan pala. May ganung ganap na pala, di ba? Bangkay ni Marcos Sr. sinabing itatapon sa WPS. Seryoso na naman ito mga kababayan, Sara Duterte, Vice President Sara Duterte is a daughter of a former President Duterte. We're in. Alam po natin kung kailan, Pero may ebidensya rin siya si VP Sara, sabi na sa group chat. Well, ano bang gusto kong i-point out dito? Kasi ito lang naman ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aimee, sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko ang tatay nyo, itatapon ko siya sa WPS, sa West Philippine Sea. There is no tanggalan ng ulo si PBBM. Saan ang galing yan? Di ba?
Huwag niyo na kasing huwag niyo nang i-sensationalize masyado. Ha? Ano niyo pa yung mga vloggers eh. Ha? Talo niyo pa yung mga vloggers sa pag ano niyo ng mga maka ano lang nito. Nandito na sa maka inganyo, no? Para basahin or manood sa inyo. Grabe kayo. Ha? Grabe kayo. Ito lang po yung sinabi. Ito na nga yun sa balita. No, kaya talaga no? Pag lumilipad na po yung impormasyon, nag-iiba-iba na talaga mga kababayan. Well, anyway, ano pong masasabi nyo dyan sa JME News, sa kanilang balita? At eto pa. Eto po yung sinasabi ko, no? Diba? Dahil nga po dito sa statement ni Vice President Sara Duterte na huhukayin ko ang tatay nyo, ha? Itatapon ko sa West Philippine Sea. Eto na. Ano ngayon ang masasabi ng mga dilawan? Kasi sila mismo ang number one, kung may mas malala pa sa number one, sila na yon, ha? Na tumututol na palibing po ang Marcos Sr. dyan sa libingan ng mga bayani. Ito po, panoorin po natin yung kanilang naging salita, no? Yung kanilang sinabi noong ililibing pa lang, tapos ngayon na nandyan na si Pres Marcos sa posisyon, no? At ito naman si Vice President Sara Duterte, yung statement niya. Ito. Magiging laughing stock tayo sa buong mundo dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986 dahil sa pang-aabuso, pagpatay, pagnakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. We will have to undo this injustice that has been inflicted upon the victims of martial law in our nation. So yan mga kababayan, Kiko Pangilinan tutol na tutol dito sa pagpapalibing kay dating President Marcos Sr. But today, nasaan ka ngayon, Kiko Pangilinan? Bakit tahimik kayo? Kayong mga LP, kayong mga dilawan, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at yung iba pa. Nasaan kayo? Dito sa statement ni Vice President Sara Duterte na huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea. Ha? Anong masasabi nyo dito? Bakit hindi kayo mag-second demotion? Sabihin yung yes. Yeah? Ang gusto ko lang i-point out mga kababayan dito, bakit walang oposisyon sa administrasyong ito, sa gobyernong ito ngayon? Ha? Para sa Hontiveros, kilala po natin yung opposition eh. Number one na opposition, pero ngayon tahimik po sa ginagawa ng Marcos. Ang tanong, bakit? Nandun kasi yung kapatid niya eh. Di ba? In-appoint kasi yung kapatid niya. But, anyway, Kiko Pangilinan, bakit ayaw yung magsalita patungkol po dito sa mga nangyayaring ito? Dahil ba hindi na kayo opposition ngayon? Administrasyon na ba kayo ngayon? Well, anyway, ang gusto ko lang talagang ipakita mga kababayan, kung nasaan ang opposition ngayon? Wala tayong nakikitang opposition eh. Ang opposition ngayon si Vice President Sara Duterte. No? Dapat nga sana ngayon sa gobyerno ito, mas malakas ang opposition kasi yung Vice President naging opposition na. Pero hindi nga lang sila magkaalyado mga kababayan, no? They're the same opposition pero hindi magkaalyado. Pero hindi natin nakikita yung pagiging yung mga gesture, no, ng opposition of this administration. So meaning, malabo ito mga kababayan. Or di kaya, eto nga, chance na sana to ni Kiko Pangilinan, di dyan sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Diba? Mahilig naman sila dyan eh. Kiko Pangilinan, gawin mong plataforma sa pangangampanya mo. Baka makakuha ka pa ng ilang boto. Yung sasabihin mo, pag nanalo ako, huhukay natin ang Marcos Sr.
diyan sa libingan ng mga bayani o baka may mabudol ka pa. No? Oh. Kaya kailangan mag-upos na namimiss na namin kayo no? Itong mga opposition na nakakamiss din, no? Kapag hindi sila nagsasalita about sa government. Nakakamiss po. Oh, yan ha. Totoo po yan. At eto na nga mga kababayan, yung trending ngayon na pagbibigay ni dating Pangulong Duterte ng relo sa isang PMA graduate. Eto po, Tatay Digong, hindi hiningi kusang ibinigay. Siguro ko nakita niya, wala ka namang relo, bakit? Eto, sa'yo na lang, di ba? Tapos dito kaya Tang Bangag, ano ba yan? Ano ba yung caption niyo? Tang Bangag po, hindi naman tayo nagsisinungaling, yun nandyan hinihingi, ayaw ibigay at may bakit pa. Aba, syempre magbabakit yan, mga kababayan. Kaba na, milyon-milyon po ang price ng rilong yan, tapos ibibigay lang sa isang PMA graduate. Naku mahiya naman kayo, PMA graduate, huwag kayong hihingi ng relo. Alam naman po natin sa gobyernong ito, ang mga relo po ay milyon-milyon ang halaga. Sa kongreso nga, nakikita natin, no? Hindi lang relo. Bag, sasakyan, damit, milyones ang halaga. Dito kay PBBA, ay PRRD, okay lang yan hingiin ninyo. Magkano lang naman yan At saka hindi nyo naman hiningi kusang ibinigay ni PRRD. Magkano kaya yun? Siyempre, hindi yun mamahalin No, kaya ibibigay talaga. At walang bakit-bakit. Diba? Walang bakit-bakit. Dito hinihingi, ayaw ibigay at may bakit pa. Anong masasabi nyo? Yun nga po, ang reaksyon ng karamihan, no? Hindi talaga ibibigay yan. Mamahalin yan Worth millions, mga kababayan. Millions ang halaga niyan. Tapos ibibigay lang. Nako, ang swerte mo naman. Diba? Well, anyway, ito na mga kababayan. Panoorin po natin ang video ito at bigyan natin ng komento. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagpahayag na po kanina. Hinuhulaan natin, Sabi natin kanina, pag nag-imbestiga, yung napalitan bilang Senate President si Zubiri, di ba? Nung panahon po na nag-imbestiga si Bato tungkol po sa PDEA leaks. Tapos, balitang-balita na mag-imbestiga si Bato dito naman sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Sunod-sunuran lang tong Senate President. Nagsabi po si Bato at si Bongo na mag-imbestiga sila sa war on drugs. Di takan-takan naman tayo. Ang una mga lagay. Oo nga mga kababayan, yung PDEA leaks, no? Simula lang naupo si Escudero, wala na po tayong narinig. Hindi pa naman tapos yun di ba nasa hospital, yung dramang yun, nasa nasa climax na tayo. Di ba? Nasa hospital po si James Kumar, no? Naalala ko pa nasa hospital po si James Kumar, tapos nagdrama. Nagdrama na hindi makaka-attend. Tapos sinabihan naman kung ang Senado na magpagaling ka muna. Kasi si Senator Bato, diba? Magpagaling ka muna. At iimbitahan ka namin ulit sa Senado pag magaling ka na. Di nag-change ng Senate President. Naging si Escudero na po ang Senate President, mga kababayan. Wala na tayong narinig. Diba? Hanggang ngayon, wala na. Baka may sakit pa hanggang ngayon si James Kumar. React si De Lima, no? Tapos sila Abante, yung mga congressman. Paano tsaka si nag-react na rin si Dan Fernandez Sana nga matalo yan sa kahit ayaw ko makialam sa sana kayo matagal Laguna, no? Marunong naman kayong tumingin ng gobernador. Hindi ko alam kung sino kalaban yan Pero tignan nyo, ang kinakatwiran nila, lahat sila, teka muna, kayo mag-iimbestiga, baka maging bias yung investigasyon. Kung saan si Dan Fernandez, si Abante, si Laila de Lima, lahat ng kontrabida sa buhay, si Ontiveros, concern sila. Concern sila na concern sila na baka bias ang mangyaring investigasyon.
Sa mga kabayan, isingit ko lang po no kasi nabanggit po kasi ni Sir Badong Oratiles na tatakbong gobernador itong si Dan Fernandez, no. Gusto ko lang kasing i-share sa inyo mga kabayan, no, kasi may ilang lugar dito sa Pilipinas na hindi ko alam, no. First time ko ba itong na-experience na yung congressman, governors, yung mga congressman marami po kasing congressman at governor ay wala pong kalaban sa darating na eleksyon. Ibig sabihin panalo na po sila agad-agad, di ba? They can already celebrate ngayon pa lang kasi wala po silang kalaban sa politika. Ang tanong ko nga mga kababayan, saan napunta? Yung mga dati nilang kalaban. Imposible namang, di ba? Imposible namang hindi tatakbo yun. Ba? Yung iba, mga kababayan, nag-file ng COC. Then after po, nang natapos na po, nag-end na po yung filing ng COC, ay binawi naman. Ibig sabihin, wala nang kalaban na naman. Nako. Anong nangyayari? Is this, totoo ba itong nangyayari na ito? Kasi nung una, mga barangay captains lang no? Walang mga kalaban, kaya talagang panalong-panalo po yung partidong yun, di ba? But now, papunta na sa governor, congressman, walang kalaban. Ano ba ito? Election pa ba ito? Hindi, wag na lang mag-election kung ganyan rin naman, di ba? Walang pagpipilian ng taong ba? Kaya nga may election Kasi, di ba? Kailangan mamili ng taong bayan. Paano yan mga kabayan? Normal lang po ba yan? Nagtatanong lang po Normal lang po ba yan? From congressman to governor, walang kalaban sa isang probinsya? Nagtatanong lang po mga kabayan Alam nyo, tapos eto ngayon si Chis Escudero na Senate President. Di ba, pinoproblema natin kanina. Baka ito na pagkawala. Ayaw ni Chis nun, siyempre. Sabi ni Chis Escudero, ito po, sabi ng News 5, mismong si Senate President Chis Escudero nagsabi na kung may mga investigasyon na ugnay sa pangalan ni Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, mas mainam kung hindi sila manguna hinggil dito gaya na isinusulong ng Senate probe hinggil sa drug war. Okay. Bakit po hindi si Bato? Sino po ba ang committee on... Ano bang committee si Bato? Sino po ba nag-iimbestiga sa mga droga? Hindi po ba yung committee ni Bato? Okay, bakit po ayaw ninyo na si Bato? Kasi suspect siya. Saan siya suspect? Yan yung problema sa iyo, Senate President, no? Ayaw mo mag-imbestiga si Bato sa war on drugs. Dahil ayaw mong ipakita ni Bato yung other side ng war on drugs. Bakit sila naglunsad? Totoo ba na patay lang sila, no? Yung So mga kabayan, Senate President Escudero, ang gawin mo na lang chairman ng committee yan ay si Reza Hontiveros. Mas gaganda po yung drama. Or di kaya si Senator Jinggoy Estrada, 'di ba? Yung Senate President pro tempore. Siya na lang po ang gawin niyo diyan, chairman ng investigasyon sa war on drugs. Sila na lang po kasi pag si Senator Bato maipapakita pa yung talagang katotohanan no? Hindi magiging patas para sa inyo. Kailangan talaga maging maging advance kayo. Kailangan hindi maging patas kayo sa kay Senator Bato, di ba? Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.